Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Kilala ang kumpanyang Endemol dahil sa mga sikat na reality at game show tulad nga ng Pinoy Fear Factor, Minute to Win It at ang Pinoy Big Brother. Taong 2007 na nag-produce ang Endemol ng bagong game show na lalabis na naging controversial sa buong mundo. Sa game show nga may isang babaeng may malubhang sakit na kailangang mamili ng isang contestant na madudugtungan ang buhay para nga i-donate ang kanyang organ. At ang hindi niya mapipili ay posible nang pumanaw dahil nga hindi nila makukuha ang organ donor na kanilang kailangan. Kahit nga ako ay napataas ang kilay nang marinig ko ang mechanics ng game show na ito. Kaya naman sa ating video ngayon, pag-usapan natin ang tinaguriang The Most Unethical TV Show at bakit nga ba inere ng isang network ang ganitong kamorbid na laro na ang The Great Donor Show. Upang maintindihan ang buong storya, kailangan nating bumalik sa taon 1976 sa The Netherlands. Nagsimula nga ang lahat ng maaksidente sa kalsada ang lalaki na si Bart de Garf nang siya ay 9 years old pa lamang. Nagkaroon ng pinsala sa binti si Bart at nagkaroon siya ng bacterial infection. Bilang resulta, naapektuhan ng infeksyon ang kidney ni Bart at ang kanyang pisikal na paglaki. Dahil dito, hindi na nagbago pa ang height ni Bart na maihahalin tulad lamang sa 12 years old. Kaya naman mula noon, mukhang bata pa din si Bart kahit na ang totoo matanda na ang kanyang edad. Subalit hindi nito napigilan si Bart upang mabot niya ang kanyang mga pangarap na lumabas sa telebisyon. Kaya naman itinayo ni Bart ang sarili niyang public broadcasting network, ang BNN o Bart's News Network. Ang target nga ng network ni Bart ay mga teenager at young adult. Kakaiba nga ang mga tema ng mga show na ipinapalabas ni Bart sa BNN. Ang isang palabas ay tinatawag nga na Try Before You Die, kung saan binibigyan ni Bart ng tsansa ang isang contestant na gawin ang isang kakaibang bagay na isang beses lamang niyang naranasan sa kanyang buhay. Ayon sa mga nakakapanood sa mga programa ni Bart, nag-iwan ito ng tatak sa history ng Dutch TV. At tulad ng ibang may sakit sa kidney, kasama si Bart sa listahan ng mga kidney donors. Bago nga matapos ang 1997, natanggap na ni Bart ang kanyang donor kidney na nagbibigay sa kanya ng oportunidad na mabuhay ng parang normal. Subalit makalipas lamang ang 2 taon, nagkaroon na ng komplikasyon ang bagong kidney ni Bart at nireject ito ng kanyang katawan. At matapos ang 2 linggo sa ospital, May 25, 2002, nang pumanaw na si Bart sa edad na 35 years old. Labis nga nalalungkot ang mga tauhan, katrabaho at kaibigan ni Bart sa pagkawala nito. Kung meron ngang salitang viral at trending noon, nag-viral nga ang kwento ni Bart. Ang naging sentro nga nito, lahat ay tungkol sa issue ng Netherlands, na isa sa mga bansang may lowest donor rate sa buong Europe. Nang taon na ito, 40,000 na pasyente ang naghanap ng organ donor sa buong European Union at tinatayang 200 mula sa Netherlands ang namamatay taon-taon habang nag-aantay ng panibagong kidney. Palagi namang kinakalampag ng mamamayan ang mga politiko na may gawin upang mapaikli ang lista ng mga nag-aantay ng mga organ donors, subalit walang naging pagbabago. Kaya para sa mga naiwan ng kawani ng BNN, kung buhay pa ang kanilang boss na si Bart, ano kaya ang maiisip nitong show tungkol sa issue ng mahabang lista ng organ donor? At dito na nga nabuo ang konsepto ng game show na The Big Donor Show ng taong 2007. Ang game show ay tungkol sa isang babae na may malalang sakit at handa siyang i-donate ang isa niyang kidney. At may 3 contestant na merong malalang sakit sa bato at pipili lamang ang babaeng donor ng isang tao na bibigyan niya ng pagkakataon ng mabuhay ng mas matagal. Makakatanggap din ang kidney donor ng mga text mula sa mga manonood kung sino ang gusto nilang mabigyan ng kidney at bakit. At bago nga i-ere ang The Big Donor Show, sinabi nga na ang BNN na ito ay pinalabas ng June 1, 2007. Umani nga ng iba't ibang reaksyon ang nasabing programa. Marami ang hindi gusto sa konsepto ng game show. Tinawag nila itong hindi makatao, unethical at tasteless. Ayon sa nakararami, ine-exploit o pinaglalaroan lamang ng game show ang mga taong may sakit at desperado na makakuha ng bagong kidney.
Inakusahan din ng media ang network ng paggamit sa mga kaawa-awang pasyente para lamang sa rating. Hanggang sa international media nga ay nakarating na ang tungkol sa controversial na Great Donor Show. Nakakatanggap nga ng universal backlash at matinding batikos ang programa hanggang sa nakarating na ito sa Prime Minister ng Netherlands. Ayon nga sa Prime Minister, lubha niyang ikinalulungkot at pinag-aalala ang magiging epekto ng palabas sa imahe ng Netherlands sa ibang bansa. Sinubukan din ng ilang mambabatas na pigilan ang pag-ere ng programa dahil masyadong sensitibo ang tema nito. Ngunit sa huli, umere pa din ang nasabing programa. June 1, 2007 ng gabi na nag-umpisa ang The Big Donor Show at ang host nito ay si Patrick. Bago nga ang lahat, sinabi nga ni Patrick na alam niyang may mga nagagalit at hindi natutuwa sa Big Donor Show. Pero giit ng host, maganda ang intensyon ng BNN sa pagpapalabas ng game show na ito. Magfo-focus nga ang programa sa babaeng nagngangalang Lisa, 37 years old. Paitaning na ang buhay ni Lisa dahil sa kanyang brain tumor. Ay nga kay Lisa, alam niyang mamamatay na siya, kaya mas gusto niyang i-donate ang isa niyang kidney bago ang kanyang pagpanaw. Sunod namang pumasok ang tatlong contestant na sina Vincent, Charlotte at Esther. Isa-isa ngang ikinuwento ng tatlong mga contestant ang kanilang mga karanasan bilang kidney patient. Sinabi din ng tatlo na kailangan nila ang kidney transplant upang madagdagan pa ang kanilang buhay ng 23 years. Ayon kina Vincent, Charlotte at Esther, matagal na silang nasa listahan na nag-aantay ng kidney donor. Pero tulad ng ibang game show, isa lamang ang nananalo. Nasa kamay nga ni Lisa kung sino ang kanyang tatanggalin at ang mapipili niyang madudugtungan ng buhay. Malaki nga ang pressure sa parte ni Lisa dahil siya ang nagpapasya sa tatlo kung sino nga ba ang mabubuhay habang ang dalawang contestant ay babalik sa waiting list na mga nangangailangan ng kidney. Sino ba naman ang hindi mape-pressure kung hawak mo pala ang buhay ng taong may malubhang sakit, hindi ba? Makalipas ang kwentuhan, oras na para mamili si Lisa ng una niyang tatanggalin. Ang napili nga ni Lisa na unang eliminate ay si Esther. Ayon kay Lisa, base sa kwento ni Esther, naranasan na ng ginang ang magandang buhay noon kaya mas gusto ni Lisa na ibigay na lamang sa iba ang kanyang kidney. Nang tinanong nga si Esther tungkol sa desisyon ni Lisa, sinabi nga ng ginang na ine-expect na niya na ganun ang magiging desisyon ni Lisa. Matapos iyon, tanging sina Vincent at Charlotte na lamang ang pagpipilian ni Lisa kung kanino niya nga ibibigay ang kanyang kidney. Matapos ang saglit na kwentuhan sa mga kidney patient, sinabi nga ni Patrick kay Lisa na oras na para mamili siya ng isa sa mga tatanggalin. Dito na nga bumuhos ang mga text messages mula sa mga manonood. Ang iba gustong si Vincent ang makakuha ng kidney transplant dahil bata pa umano ito, habang ang iba naman ay pinipili si Charlotte. Halo-halong emosyon din ang naramdaman ng mga live audience. Nagkukwento si Lisa at sinasabi nga kung sino ang kanyang pipiliin. Pero bago pa man makapili si Lisa, bigla na lamang siyang pinahinto ng host na si Patrick. Sinabi nga ni Patrick na wag nang ituloy ni Lisa ang kanyang sasabihin dahil may isang pasabog si Patrick na gumulungtang sa audience, ang mga nanonood sa bahay at sa lahat ng tao mula sa buong mundo na galit sa The Big Donor Show. Ayon kay Patrick, gusto niyang paalaalahanan ang lahat. Bakit ba talaga nila ginawa ang game show na ito? Meron daw kasing hindi magandang nangyayari sa organ donation sa kanilang bansa. Sinabi ng lalaki na may 1,400 na taong nasa waiting list para sa kidney transplant at wala daw kasiguraduhan kung makakatanggap ang lahat ng 1,400 na mga individual ng kidney mula sa mga donor. Ibig sabihin lamang nito, walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa sila o hindi, tulad nga ng nagtatag ng BNN na si Bart. Pero meron daw magagawa ang lahat ng mga manonood. Sinabi nga ni Patrick na sana mag-fill up ng form ang lahat ng mga manonood upang maging organ donor kung sakasakali na sila ay mamamatay na. Sa huli, sinabi nga ni Patrick na wala kina Vincent, Charlotte at Esther ang makakatanggap ng kidney mula kay Lisa. Nagulat nga lahat nang sinabi ito ni Patrick at tingin nila pinagloloko lamang sila ni Patrick. Pero ayon sa host, alam nila na unethical ang tema ng kanilang game show at hindi naman talaga nila papipiliin si Lisa nang makakatanggap ng kanyang kidney. At nabali nga kay Lisa ang kamera. Sinabi nga ni Patrick na hindi daw talaga Lisa ang pangalan ng babae kundi Leonie.
Ang totoo, si Lonnie ay isang aktres at wala daw itong malalang sakit at hindi pa siya mamamatay tulad nga ng sinabi nila sa game show. Tulad ni Lonnie, sina Vincent, Charlotte at Esther ay umaarte lamang. Subalit ang katotohanan, sila ay mga kidney patient na matagalang nasa donor waiting list dahil may sakit sila sa bato. Alam din ng tatlo na wala talaga silang matatanggap na kidney. Ngunit sila ay nasa programa dahil alam nila ang misyon ng palabas. At bigla na lamang ang nagpalakpakan ang live audience. Kita sa kanilang muka ang gulat at saya. Dito na nila napagtanto na ang Big Donor Show ay isa palang hoax o peking programa. Tinanong nga ang mga participant na sina Vincent, Charlotte at Esther kung bakit sila pumayag na maging parte ng game show. At ayon nga sa kanila, gusto nilang gisingin ang mundo dahil malaki ang problema ng organ donation hindi lamang sa kanilang bansa kundi para sa buong mundo. Humarap naman sa kamera ang host na si Patrick at sinabi nga na gusto niyang kausapin ng direkta ang kanilang gobyerno dahil dapat nilang ayusin ang sistema ng pagpapalakad ng organ donation sa Netherlands. Sana daw kung gaano kagalit ang mga politiko sa The Big Donor Show, ganun din ang ibuhos nilang reaksyon upang pagbutihin ang programa ng organ donation. Bago nga matapos ang The Big Donor Show, pinakita nga sa screen ang larawan ng gumawa ng BNN na si Bart at ang masasayang tawa nito. Sa huli, sinabi nga ng host na si Patrick na wag daw mag-alala ang mga viewers dahil wala lang kasunod pa ang game show. Pero base sa resulta ng mga text, ang gusto ng mga viewers na bigyan ng kidney ay si Charlotte dahil nakuha niya ang simpatya ng tao. Kung nung una puro pang babatikos ang nakuha ng The Big Donor Show, matapos nga ang show na maipalabas, marami ang tao na pumuri sa game show. Ayon sa kanila, magaling ang stunt ang network ni Bart at hindi nila inakala na ganun ang ending nito. Ngunit kung merong mga magandang epekto ang The Big Donor Show, ito ay ang pagdami ng pagpapalista bilang organ donors. Dumami nga ang nag-request ng donor form at nangako na magiging organ donor sila. Sa loob nga ng ilang oras matapos ang palabas, nakatanggap ang BNN ng mga request para sa aplikasyon ng donor mula sa 12,000 na mga manonood. At makalipas ang 2 araw, umabot nga ang request ng donor form ng 50,000. Ang malaking reveal ng Big Donor Show bilang isang hoax ay itinuring na pinakamagaling na Dutch TV moment ng taon at nanalo nga ang palabas ng isang International Emmy Awards para sa non-scripted entertainment. Nagbago rin ang opinyon ng publiko hinggil sa game show. Pinuri nga ng Dutch Education Minister ang The Big Donor Show bilang isang matalinong paraan upang bigyan pansin ang kakulangan ng mga donor at tinawag itong isang kamanghamanghang stunt. Samantala, ang tatlong contestant na sina Vincent, Charlotte at Esther ay sumailalim nga sa kidney transplant. Si Charlotte ay nag-guest sa isang talk show kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang advokasya tulad sa organ donation. Si Esther naman ay naging matagumpay na radio representer, theater maker at author na nagsusulat ng children books para sa may mga sakit na mga kabataan. Vincent naman ay nagkaroon ng career sa healthcare management at corporate governance. Taong 2014, ang BNN na siyang network na itinayo ni Bart ay naging inspirasyon nga sa The Big Donor Show ay tuluyan ng napasara. February 2018 nang ipinasa nga ng gobyerno ng Netherlands ang isang batas na itinuturing ang lahat ng adult citizen bilang organ donor maliban na lang kung mag-opt-out sila sa pamamagitan ng pagpapadala ng form. At July 2020 naman nang binago ang batas. Ayon sa batas, lahat ng edad 18 pataas ay otomatiko nang idadagdag sa lista ng donor registry at pwede silang mamili kung anong organ ang kanilang idodonate kapag sila ay pumanaw na. Ang organ donation naman sa Pilipinas ay isang marangal ngunit labis na napag-iwanang sistema. Bagamat may batas tayo para dito, ang Organ Donation Act of 1991, ang dami ng mga donor ay nananatiling mababa. Mababa nga ang bilang nito dahil sa kakulangan ng kaalaman ng publiko at cultural beliefs. Marami rin ang natatakot sa proseso o nangangamba sa magiging itsura ng katawan ng kanilang mahal sa buhay kapag binurol umano ito ng walang organ o lamang loob. Pero kung sakasakali na dumating sa punto na kailangan mong magkaroon ng transplant, tatanggap ka ba ng organ donation sa ibang tao? Pero kung kayo ang tatanungin, gusto mo bang maging isang organ donor?
Ilalagay ko po ang link sa description at comment section. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.